Description dito, parang pellet ng pagkain ng isda. Parang ganun. Parang beans nga po. Parang Black beans, beans. black beans. Okay. So looking at it naman ho, yung gallbladder from the inside, I don't think mukhang problematic naman tayo sa lab. It looks normal. No? Yung Hi sis! So welcome back to our channel. For today's video, ayan, nakikita niyo naman hindi po tayo kagandahan today dahil po kahapon po ako inoperahan. So alam niyo yun, habang papalapit yung operasyon ko, lalo akong nai-stress o natatakot, pero nilakad ko naman dapat lakarin yung laboratory, yung pilit. Naayos ko naman siya. Kaya lang yung the day na malapit na, dito, kung po pwede lang pong pa-stop yung orasan, na hindi siya umabot ng madaling araw ng 25. Kung po pwede lang, kasi talagang matatakot ako. Pero nung nakatulog na ako ng 12 midnight, kailangan namin gumising ng 3 kasi ang biyahe namin is 4 to 4:30 to going to Manila. Dahil ang operation ko is 7. So, umalis na kami ng ganong oras, parang tolero pa ako. Pero sabi ni nanay, kaya daw. Sabi ni Niling, kaya din daw kasi operada na siya. Marami na siya na-operahan. So, mukhang kaya ko. Pero nag-doubt talaga ako. Tapos isang kilay, umandar na. Uy, go na. kamino mo. Kaya nga. Di ba nga tapos isang kilay, yung biglang umandar. Mabilis dito. Hanggang nabusin na. Bilis na ko. Then, pagdating namin sa PGH, tanong kami sa yung OPD, and then, so hindi ko akalain na ganun pala karami yung pasyente doon. Although kami nakabukod kami dun sa tinatawag nilang charity. Dun kami sa kabilang door pinadaan. So, ayun na, dumating kami dun sa 5:30. So, 5:30 na yun, Operation T7. Naghintay kami sa labas. Andun yung guard. At sabi niya, maghintay lang kami sa waiting area. So, alam niyo yun, nagiging 6 o'clock na, going to 6:30, going to 6:20, tapos may dumating na ng nurse. Kung ang doktor ka daw ba, kung sino daw po yung doktor ko, sabi ko si Dr. How. So, yun na yun. Isang bantay lang daw po pwedeng isama sa second floor, so ang kasama ko sila, dahil nanay ko, instead na siya, pinoward sa kapatid ko, dahil din parang, syempre, senior, parang natakot din. So, nung pumasok na kami doon, nag-fill up kami ng form, kung PhilHealth, tapos yung, kung sino yung pasyente, sino yung magbabantay. So, ano na kasi sa amin mismo yung nurse na dun sa operating. Kasi nakita ko po siya. So, ayun na, hanggang sa lahat daw ng suot ko, barin na, tapos binigyan niya na ako ng cover sa shoes, sa buhok. Tapos, ang tanong ko sa kanya, bago kami naghiwalay ng kapatid ko, lahat ng information na kay nanay na alam niya na yun. And then, pumasok na kami ng nurse dun sa isang kwarto. So, binigyan niya na ako ng damit, pamalit. Ngayon, ang tanong ko muna sa kanya, Dok, pwede bang mag-CR? Oo daw, kasi tatanggalin ko daw lahat ng suot ko. That day, o yung oras na yun, ako lang po talagang mag-isa. Alam niyo yun, nakikita mo na yung OR, tapos nandito ako sa side, parang nakakatakot kasi parang nagpiprepare na sila. Ngayon, nagkaroon ako ng kasabay, babae, tapos nasundan po yung dalawang babae. So, parang 15 to 20 minutes, natawag na yung isa, sumunod ako. Ayun na yun. Alam nyo, mga sis, hindi ko mailakad yung paa ko. Although, hindi ko mailakad. Hanggang nakating na ako sa OR, nag-hi sa akin si Doc, tapos ang dami ng mga doktor dun din sa loob. Hindi ko alam kung mubarin ko ba yung suot kong singelas, aakat ba ako sa kama. Alam nyo, parang blanco talaga yung utak ko. Pero nung binaba na yung kama, pinahiganan nila ako. Ayun. Inassist na nila ako. Naglagay na sila dito yung tawag dito. Anong tawag doon? Pulse ox. Ayun. Tapos naglagay na sila ng
dextrose, kaya lang sabi ni yung naglalagay ng dextrose, 2 beses pumutok yung ugat, so ini-transfer niya dito sa kabila. Tapos, alam niyo mga sis, habang chinichika-chika ako ni nurse at saka ni doktor, doon po ako nawala ng malay. So, hindi ko na alam kung ano nangyari. Ang tandang-tanda ko lang is, sabi ng nurse, lalagyan po natin yan ng gamot, pero medyo mahapdi po yan. Pero ang sabi naman ni Doc, nilagyan niya na ako dito ng oxygen, tapos pinatanggal na yung tali sa likod, parang nakapato na lang sa akin. Tapos meron pa ako narinig, itong huling-huli bago ako naman ng Marinol, may batang umiiyak dun sa kabilang operating. After nyon, wala na po akong maalala. Then, makalipas ng ilang oras, doon na po ako saan ba ako? Recovery room. Nandun na ako sa recovery room. Tapos, medyo hindi ko pa nararamdaman yung sakit, pero wala na yung mga doktor sa paligid ko. Nurse na lang yung nag-a-assist sa akin. Pero yung unang mulat ng mata ko ay parang puro liwanag lang yung nakita ko. Parang bangon pa ako that time, para around 10:30 yata. Pero sabi ng nurse, kung hindi ko pa kaya, sige, ipahinga ko lang, itulog ko lang. So, nagising ako ng 11:30. Pakiramdam ko medyo okay na ako kasi gusto ko na makita yung bantay at saka si nanay. Kaya, nag-decide na ako, sige, baka kaya na. Pero bago ako umalis dun sa kama, pinaano muna ni nurse yung paa ko, kung kaya ko ng makalakad, yung kamay ko. So, in-exercise na muna hanggang sa tumawag na siya ng isa pang nurse na lalaki para ilagay ako sa wheelchair. So, yun. Tapos, doon lang ako nagulat yung lab gown ko, ang naalala ko sa lab gown ko, mula nagkubad ako ng damit, ibang itsura. Pagdating ko dun sa recovery room, iba na rin yung lab gown na suot ko. So, talaga nag-all the way pala ako talaga. So, after nga, dinala na ako dun dun sa kabilang kwarto, kung saan ako nagpalit ng damit kanina. Tapos, pinatawag na yung bantay. Patapos? Nagbira ka. Dito naman siya sa kabila. Sabi ko, mas masakit pa yung iniwala yan. Di pa. Tama siya na pa. Yun ang mga tanda ko. Yung mga yan, okay lang yan. Carry pa yan. Kasi yung pala yung pagkalagay ng dextrose, doon na pala dinahin yung anesthesia. Hindi ko alam yun. Basta naramdam ko masakit. Pero medyo nararamdaman ko pa yung, parang alam niyo yung mga sis, pag wala na yung anesthesia, nararamdaman ko na yung sakit. Yung lakad ko ay parang, alam niyo yun, sabi ng nurse ay para kang cesarean, kasi ganun po eh. Pero yung unang-una, hindi ko pa makita yung mga sugat ko sa tiyan ko, kasi takot ako, pero nararamdaman ko yung pain. Hanggang sa may lumapit na doktor, Anesthesiologist. anesthesiology, basta yun. Sabi niya kasi, nakikita na yung private part ko sa likod. Kasi doon mismo ako na napatigil ng bangko sa may hallway. Kaya inilipat na ako. Although sinusubukan ko na maglakad, pahina-hina hanggang sa nagpalit na ako ng damit kasi ang sabi, wag muna ako yumuko. So, ang nagsuot ng damit ko yung kapatid ko, siya nagsuot ng underwear, tapos nag-shirt na lang ako kasi talagang hindi ko kaya. Hanggang sa, ayun, nakalabas na kami, tapos konti-konti picture, kung anong itsura ko kasi talagang hindi ko po alam kung ano po nangyari. Dahil sabi nga ni Doc, pag nasa OR na ako, mawala na ako ng malay, and then lahat ng mga importante, ipapasok ko na sa mga bata, sa kasama ko. So, ayun na yun, hanggang sa lumabas na kami, tapos nagpaalam na kami dun sa nurse na kung pwede na kaming
lumabas. So, nagpaharap na lang sila ng wheelchair. And then, from doon, nung nakita ko yung pinto, alam niya sis, hindi ko po talaga ma-experience yung ganong kadaming pasyente. Kasi yung sa simula pala, around 5:30 nung dumating kami talaga doon, around 5 a.m., ang dami na po talagang tao. Alam niyo yun, ang dami-daming nagpapagamot talaga doon sa ospital yun. And then, pagdating ng 11:30, palabas na ako. Dito sa hallway na to, yung hallway doon ko kasi nakita si nanay. Ang dami talagang pasyente. Habang naka-stroll, hanggang naka-wheelchair po ako. Nakikita ko yung talagang ang dami. Ang dami pong tao. Hanggang sa nakalabas na kami, pumunta na kami sa party. So, ayun, dahil nga ang bilin ni Doc sa kapatid ko na pwede na akong kumain kahit ano kasi nga alam nilang gutom ako. So, nakalimutan ko po ay bago pala akong opera, naparami ko yung kain ko kahapon. Hirap na hirap po ako, tumigas po yung tiyan ko, although hindi pa talaga ako nakakautot. Tumigas yung tiyan ko na mahabang oras. Tapos, pero ko kanina pong umaga, madaling araw, nakautot na po ako, dito na ako sa kwarto. And then, kaya naman po ako naging outpatient kasi mas maganda daw, sabi ni Doc, outpatient na lang. Baka daw po kasi mahawa ko ng ibang sakit sa ibang pasyente. Kaya after ko mag-recovery, talagang yun talagang suggest ni Doc, outpatient po ako. So, dito po ako ngayon sa kwarto ko, ayan. Andito po tayo sa aking kwarto. Pero bago po akong operahan ng kinagabihan, inayos ko na po yung may hihigaan ko dahil sa kwarto ko po may kama. Doon po sa kulong ni nanay, wala pong kama. So, ayun, meron po tayo ipapakita dyan na mga stone na tinanggal sa akin. Ngayon po kasi hindi ko pa po siya nakikita na actual kasi parang hindi po ko kaya na siguro ako makita yung mga tinanggal. Ano yun? Mga gallstone. Nasa bag ko pa pala yun. Nasa gallstone na tinanggal at saka yung explain ni Doc. So, ano doon pa po talaga. Description dito, parang pellet ng pagkain ng isda. Parang ganun. Parang beans nga po. Parang black beans, beans. black beans. Okay. So looking at it naman ho, yung gallbladder from the inside, Hindi siya I don't think mukhang problematic naman tayo sa lab. It looks normal. No? Hindi na. Pero this time, nakakalakad-lakad na ako ng konti. Mamaya papakita ko sa inyo yung aking tahi. Masakit lang po talagang umikot at saka, oo, masakit talaga. Kasi 24 hours na ako ng operahan. So, meron naman po akong pain reliever. Alam niyo mga sis, naihigo ako kanina. Siyempre, wala po akong kasama sa kwarto. Hindi na po ako nag-underwear. Oo, tinanggal ko na, kaya wala na akong underwear. So, ito po siya. Screenshot mo. So, ito po yung tahi. Meron tayo sa puso. Usually, sumasakit kasi yung bandang pusod. Yung pusod sumasakit, tapos yung part dito. Tsaka meron dito. So, hindi ko pa po nakikita kung anong gano'ng kalaki yung sugat kasi hindi pa ito nalilinisan. Pero ang bili ni Doc, ano sabi ni Doc? Kahit mga after 2 to 3 days. After 2 to 3 days daw, pwede daw Palitan ng... palitan na ng gasa. Pero ngayon hindi pa kasi. So, ayun. Pag naglakad po ako, Baka lumipad. pero ngayon kasi medyo okay-okay na. Pero kahapon talaga,
Ganito po talaga ang position ko kasi parang masakit po yung aking. Ayan. Itong area na to masakit po siya. Ayan, nakakalakad. So, ito po yung kwarto ko. Ako lang po talaga natulog dito sa room kasi ako lang po yung may kama. Ayan. So, ganyan lang. Pinatila yung eksena po. Lakad na. Tapos dito kasi sa kwarto ko, meron ng CR. So, dito na ako na sa CR sa loob. Madali lang, CR lang ako. So, lahat ng pangangailangan, kailangan ko, dito na lahat sa room. Ganyan po, ayan. Diba? Walang maganda pag na-opera ka. Alam niyo yan. So, balik na ako sa aking kama. Tignan natin kung makakahiga ako. Kasi talaga, masakit po talaga. Ah! Ito na, ganito lang po ang position ng higa ko. Naka-straight lang. Kasi sa gilid, parang bumababa yung bituka ko eh. Parang nauunat yung tayo. Kaya ganito lang po talaga yung position ko muna. So, pinag-aaralan ko muna kung anong magandang paghiga. Pero nahirapan po talaga ako mag-upo tayo. So, yun lang mga kasis. Ayan, para ng lola nyo. Ayan, so yan. Thank you for watching. Don't forget to like,